FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Ito ang number 1 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, jeep, What? tricycle, FX, bus na masigip, Okay, ah. palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Good morning po sa mga tulad ko na umaasa at araw-araw na pinipili yung mga taong mahal na mahal nila. DJ Lindsay, ito pong story ko ay tungkol sa relasyon po namin ng boyfriend ko. DJ Lindsay, my boyfriend and I are not perfect. Meron po kaming kanya-kanyang strengths and weaknesses. At lately ko lang po na-discover lahat ng yon. He is a very kind man. Maalaga, maasikaso. Sa loob ng 3 years, DJ Lindsay, hindi pa kami nagkakaroon ng away. Na hindi siya ang nauunang mag-sorry sa akin. Kahit anong attitude ko, hindi niya ako pinapatulan. Lagi naming inaayos ang mga gusot namin. At wala po siyang bahid ng kahit anong katoksikan bilang boyfriend. Plus, never niya po akong niloko. Never nag-heart ng pictures ng ibang babae. At never nakipag-usap sa mga babaeng may gusto sa kanya. Never niya rin po akong binigyan ng rason para magselos kahit kanino. Alam ko naman po na bare minimum yung mga sinabi ko, pero sobrang na-appreciate ko po yung mga bagay na yun. Yun nga lang, DJ Lindsay, ako po ang provider sa aming dalawa. Ako po yung provider kasi ako po yung more capable. Ako po yung nanlilibre. Ako po yung mahilig magbigay, magregalo, magbigay ng budget, at mag-ayos na rin ng pera naming dalawa. Yun nga lang, dumadating po ako sa point minsan na pagod na po ako. Pagod na po akong maging strong and independent woman.
Alam mo yung tipong hindi ka na makapag-function ng maayos sa trabaho. Lagi ko na lang iniisip yung future. Lagi kong iniisip yung lahat ng bagay. At madalas, sa kanya ko po na ibubunton yung stress ko. Kung ano-anong lumalabas sa bibig ko, mga salitang hindi ko muna pinag-iisipan bago ko bitawan sa kanya. Minsan ko na rin nasabi na pabigat na siya sa akin. Kasi po DJ Lindsay, habang tumatagal, palaki po ng palaki ang gastos naming dalawa. Until one day, nag-start na rin po siyang magtrabaho. Ang sabi niya po sa akin is, para daw hindi na ako magalit sa kanya. Doon po ako na-guilty, DJ Lindsay. Kasabay nun, naharamdaman ko po yung hirap kapag mag-isa lamang po ako dito sa bahay. Pakiramdam ko, wala siya para alagaan ako. Kasi dati po kapag uwi ko sa bahay tapos magko-computer ako, kasi hanggang sa bahay po nadadala ko po yung trabaho ko. Palagi niya akong pinaghahanda ng pagkain. Siya yung nag-aasikaso ng gawaing bahay, etc., etc. Siyempre dahil nasanay na po ako na araw-araw kong nakikita yung mukha niya, namimiss ko siya from time to time. Hanggang sa napag-usapan na po namin yung mga reflections namin and realizations. Ngayon naman daw, ang sabi sa akin ng boyfriend ko ay mas naiintindihan niya na kung gaano kahirap ang kumita ng pera. And at the same time, naramdaman ko rin po kung gaano rin kahirap yung ginagawa niyang pag-aalaga sa akin. So tinanong ko po siya kung anong mas gusto niya. Gusto niya pa rin bang magtrabaho? Tulad ng dati? Yun nga lang dito sa bahay. Or gusto niya nang umalis araw-araw para pareho kaming nagtatrabaho. At minsan na lang magkita. Ang sabi niya sa akin, DJ Lindsay, mas pipiliin niya raw na alagaan ako. At ako, syempre, mas pipiliin kong magtrabaho. Ang ibig ko lang pong sabihin, DJ Lindsay, is hindi natin maiintindihan yung sitwasyon ng partner natin. Unless maramdaman at ma-experience din natin yung ginagawa nila. Siguro I might say na I am just lucky. Lucky na kasama ko ang lalaking ito sa tabi ko. I believe na ito yung dahilan kung bakit magiging mas matibay ang relasyon naming dalawa. DJ Lindsay, maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento. Ako po pala si Aina. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham.
check your time, 12 minutes. Makaraan po ang 9:00 ng umaga. Okay Ito pa rin po ang lihim ng liham. Kasama po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Ang programang wala kang matututunan talaga. Sinasabi ko na po sa inyo, wala kayong matututunan. Oo. Pero meron kang mararamdaman. Welcome to the show. For those who just came in, ito po ang lihim ng liham at tuwing 9:00 po natin ginagawa ito. Itong programa na ito ay para sa lahat po ng mga pangga natin alam yun, hindi kayang i-confide yung nararamdaman nila, yung kwento nila, hindi nila kayang sabihin sa mga taong nakapaligid sa kanila. Kaya ako ang magiging daan mo. Ako ang magiging boses mo, pangga. Para ikwento ang buhay mo. Hi, Aina! Bago natin ituloy ito, Aina, tawagin ko muna ulit ng pansin si Kuya Francis Borja. Si Kuya Francis Borja na talaga naman pong nandyan sa ususang Taguig ngayon. Isang paparider po natin yan. Kanina tinawag kita, meron ka pang ilang minuto. Kuya, para tumawag sa akin 02-872-12429. Dahil makakatanggap ka ng 500 pesos kapag tumawag ka sa akin ngayon na. My goodness. Ayaw mo tumawag. Ako tatawag sa'yo mamaya. Teka ka. Wait ka lang dyan, Kuya. Pero pag ako na yung tumawag sa'yo tapos sumagot ka, 200 pesos na lang yun Oo, ano to? Ako na yung nag-effort pero buo pa rin yung makukuha mo. Ay, hindi ka uhugot doon, B. Oo. Pang-cash or pang-cash on-air promo, si Kuya Francisco Borja ang nanalo. Wow! Anyways, ayun na nga, Aina, no? Ang sarap naman ng feeling na ganyan. Yung after niyong nagkaroon ng problema, diba? Hindi kayo nag-break. Diba? Kasi alam mo sa panahon ngayon, pagkatapos magkaroon ng problema or habang nasa problema yung dalawang taong nagmamahalan, ang tendency is, naku, tapusin na natin to, ayoko na, Ganyan kasi ngayon, diba? Parang disposable na lang lahat ng tao. Parang disposable pati mga relasyon na kapag nagkaroon kayo ng konting inconvenience, diba? Biglang tatapusin na lang yung relasyon. Diba? Uy, masakit yung masabihan ka ng pabigat ka na, In fairness naman kay Kuya. Oo. Diba? Palakpakan natin si Kuya dahil hindi siya pusong mamon. Kasi kung sa ibang lalaki yon, masabihan ka ng pabigat ka na, hindi mo na siya makikita uli. Oo. Pabigat ka na, babalik na yan sa nila, sa bahay nila, sa tahanan nila. Babalik na yan sa pamilya niya. Pero itong si Kuya, hindi siya, alam mo yon, hindi siya na-rattle man lang. Oo. Instead, na-move siya para gawin or ibigay yung kanyang, alam mo yon, magbigay din ng kanyang effort sa relasyon. Kasi nakikita niya na meron nang problema diba? Na nakapagsalita na ng hindi maganda yung jowa niya, yung siguro nasa isang bahay sila sa asawa niya. Diba? Nakakatuwa. Congratulations talaga sa inyong lahat. Alam mo, doon sa part na napapagod na siyang maging strong and independent woman, alam mo, I feel you, girl. Hindi ka nag-iisa, diba? Diyan sa bagay na yan, no? Marami tayong pangga na kahit napagod na silang maging strong and independent woman, maging soldier of love, minsan, diba, parang gusto mo na lang talagang sumuko at maging pabebe girl. Diba? Pero kasi, alam mo yung mga ganyang strong and independent woman, laging nakataas ng 100%. If not 100, siguro mga 99-98% yung kanilang, alam mo yon, man personality Diba? Nakataas yun Diba? Yung man personality niya, yung iyong mga walls, diba? Nakataas lahat yan. Kasi, nasa yun na yung, nasa isip mo na kailangan maging strong ka all the time, diba? Yung man energy mo napakalakas, so napakataas, 'di ba? Kasi kailangan mong mag-provide, kailangan mong maging matapang, kailangan mong, 'di ba, dalhin yung siguro pamilya mo, dalhin yung relasyon, dalhin yung jowa mo kasi kapag ikaw na yung naging mahina, babagsak lahat, 'di ba? Magsasuffer lahat, 'di ba, ng nakaasa sa iyo. Kaya kailangan lagi kang malakas, kailangan lagi kang okay, 'di ba? Kailangan sa lahat ng pagkakataon alam mo lahat ng sagot, 'di ba? Sa lahat ng problema alam mo kung anong solusyon. 'Di ba? Pero minsan, pangga, napapagod din talaga tayong mga strong and independent woman. Gusto mo na lang minsan maging Disney princess. 'Di ba? Ay, totoo yan. Oo, gusto mo na lang minsan talagang, alam mo yon,
Sana pwede o dumating yung time na kahit hindi tayo magtrabaho, kahit hindi tayo mapagod, kahit hindi tayo gumawa ng effort, mabubuhay pa din tayo, B. Oo, 'di ba? Sana dumating yung time na yon. Kaso, alam ko and I feel you when I say na alam ko kung anong nararamdaman mo. Diba? Okay lang yan. Alam mo ang importante, no? More than kaya mong dalhin yung sarili mo at yung relasyon ninyong dalawa. Very, very important din na alam ng partner mo kung saan ka nanggagaling. Diba? Tsaka mas naiintindihan ka niya. Kasi sabi ko nga, no, may mga karelasyon na konting, masalag mo lang ng konti. Hindi na, tama na! Ayan. Tapusin na natin tong relasyon na to. Ganyan. Ganyan lagi yung drama nila, B, kahit mga lalaki yan. Aalisan ka, walk-outan ka, tapos kapag kinuwento sa ibang tao, ikaw pa yung masama. Sakit, B. Ikaw pa yung masama doon sa part na yun. O napagod ka lang naman, 'di ba? Yun lang yung yun lang yung mali, napagod ka lang. Tapos, they took it against you na dahil napagod ka, sasabihin, wala, sumuko siya eh. Sabi, pabigat daw ako eh. Kung totoo naman talaga, di ba? Ngayon ang arte-arte mo dyan. Di ba? So, this goes to show na no matter what gender you are, kung male or female ka man, lalaki o babae ka sa relasyon ninyong dalawa, it takes a lot of understanding, di ba, para maayos at maging okay yung relationship. Di ba? Kasi sa panahon ngayon, correct me if I'm wrong, well, I might be wrong, pero may mga pagkakataon na hindi na tinitingnan ng mga tao kung sino ba yung lalaki at babae, di ba? Kasi dati, di ba, stereotyping na pag lalaki dapat ikaw yung nagpo-provide, dapat ikaw yung mas malakas, dapat di ka umiiyak. But times have changed, you know? May mga pagkakataon na ngayon na mas okay kumita yung babae, kaya yung babae na lang talaga yung nagtatrabaho, ganyan. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko, kahit ano pang gender natin, lagi natin iisipin na yung mga partner natin, na yung mahal natin sa buhay ay napapagod din. Diba? May weak spot din sila. Hindi sila robot, B. Mukha lang silang Barbie doll. Pero hindi sila doll. May nararamdaman sila. May puso din sila. Napapagod din sila. Kaya alam mo, sa lahat po ng mga pangga natin, no, na kung alam mo na siya yung nagpo-provide, yung babae yung nagpo-provide, or kahit pa lalaki yung nagpo-provide, alam mo, hindi naman magiging kabawasan sa relasyon mo or sa pagkatao ninyong dalawa kung every now and then tatanungin mo yung partner mo, mahal, okay ka pa ba? Pagod ka? Deserve mo yan, charing. Hindi ganon. Oo. Mahal, pagod ka na ba? Ganyan. Sige, ako na lang muna. Oo. Gusto mo na magpahinga? Wag muna, bata ka pa, be. Ganyan. Hindi mo siya papatayin, be. Hindi nga, di ba? Every now and then, it really matters kapag kinamusta mo yung feelings ng partner mo. And mas siguro, mas malalim na pagkamusta. Hindi lang yung kumain ka na, o kamusta araw mo, o ano nangyari sa work, ganyan. Yung deeper level, ano na, kaya pa ba? Ganyan. Tapos tayo namang mga babae, no, kapag tinatanong naman tayo ng mga jowa natin, ito na yung pagkakataon natin na sabihin natin kung ano talaga yung nararamdaman natin. Oo, wag mong i-sugarcoat na napapagod ako, pero wag mong babawiin agad, napapagod ako, pero okay lang yan, kaya yan, oo, ako pa. Minsan kasi tayong mga strong and independent woman, may pagkamayabang tayo pa minsan-minsan sa nararamdaman natin eh. Oh. Ayaw natin sabihin kung ano talaga yung real score sa feelings natin, di ba? So kapag tinanong tayo ng gano'n, ng partner natin, ng jowa natin, ng boyfriend natin, or ka-live-in, asawa, huwag ka na magpanggap, bebe. Oo, sabihin mo na, napapagod na ako. Baka naman. O naman, yung magtrabaho. Diba? Ko na mapanindigan yung pabebe girl ko. Lagi na lang akong soldier of love. Soldier of pag-ibig, di ba? Gusto ko naman minsan maging maganda lang. Oo, yung tipong hindi ako naman problema kung bukas makalawa ba, makakakain pa tayong dalawa. Kung bukas makalawa ba, may pamasahe pa ako papunta sa trabaho. Ganyan. Diba? So, kamustahin nyo po, diba, yung inyong mga minamahal sa buhay. Lalong-lalo na yung mga strong and independent woman na yan. At saka, hindi kasi natin minsan maaalis, minsan na kapag sumabog yung isang taong pagod, 'di ba? Makakapagsabi siya ng mga bagay na she doesn't or he doesn't really mean, 'di ba? Masakit, pero minsan hindi nila sinasadya
nasabi lang nila dahil pagod sila, Pangga. Oo. Huwag niyong masyadong dadamdamin or didibdibin yung mga ganong bagay. Kasi ang pinanggagalingan nila is pagod. At they don't really mean it that way, diba? So, diba, medyo intindihin natin sila sa part na yon. Okay. Basa po tayo ng mga comments ng Pangga natin. Sabi dito ni Eileen, watching here in Canada. Oo, diba? Si Pajak at saka si Gandang Kara nasa Dubai. Sabi dito, putol-putol po ang audio nyo. Oo, wait ka lang. Hepe! Oh, yan, okay na daw. Sabi dito, pabati naman po, good morning po sa mga taga Valenzuela City. Hello sa mga taga Valenzuela. Good morning, DJ Lindsay. Always listening po ako. Sabi naman po dito ni Sarah Villaseñor. Maganda po pag nagkakaunawaan at nag-uusap po at nag-aasikaso po ng tapat. Yan po talaga ang maganda sa relasyon. Give and take lang. Good vibes lang po sa ating lahat. Tama, diba? Yun. At saka pag napapagod ka, tulad ng sinabi ko, sabihin mo, hindi yung nagtatago ka ng pagod mo. Tapos kapag hindi mo na kaya, saka ka susuko, agad-agad kang susuko. Di syempre yung isa wala siyang idea, anong nangyari doon? Hindi ka man lang kasi nagsabi na may problema pala, mag-open ka kasi. Tsaka yung mga ginagawa natin, yung mga bagay na napili nating akuin sa isang relasyon, in the end, no, kapag pagod na pagod at kapag namomroblema na kayong dalawa, dapat walang sumbatan, be. Huwag may susumbat dun sa partner mo na ako yung bumili ng ganito, ako yung nagbayad ng ganito, binuhay kita, dinamitan kita, ginawa kitang tao. Diba? Wag mong gagawin yon. Kasi una, ginawa mo yon dahil mahal mo siya at ginusto mo rin naman yon. Diba? Sabi ni RJ Kim, di kayo na po, mapapasana all ka na lang talaga. Hoy, hindi ka maiinggit dyan. Oo. Thank you so much mga Pangga sa pag-send in and pag-comment po dito sa ating story for today. We wish you well, Aina. Sana maging okay pa yung relasyon ninyong dalawa. Okay? Marami pang dadaan na ganyan sa buhay ng mga magkakarelasyon. Marami pa kayong siguro mas malala, wag naman sana, pero marami pa kayong dadaanan na challenges. That's just one of the challenges na maaari nyong ma-face sa relasyon. But what's important is ma-overcome nyo yung challenges na yon para in the end, kayo pa rin ang magwawagi. Diba? Yun ang pinaka-importante doon. Pangga 9:24 on the clock. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Mwah! Saying, it's so exciting to fall in love, mahal. Kaya huwag kayong magpapa-apekto sa mga simpleng problema lamang sa relasyon ninyong dalawa. Stay in love! Wow!